taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaction na ng mga video, kabayan. Ito po ay masasabi po nating good news sapagkat ang mga kaso ni General Bantag ay maaari din po madismiss. Ito po mga kababayan ha, huwag niyo po akong pagkamalian. Ang sinasabi po natin ay maaaring madismiss with question mark. At good news po ito. Bakit po nasabing good news at bakit po nasabi natin na maaaring madismiss? Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Kinumpirma ni dating Senador Manny Pacquiao na nakita niya sa Timor-Leste ang sinibak na kongresistang si Arnolfo Teves Jr. Hindi raw alam ni Pacquiao na naroon si Teves at hindi si Teves ang kanyang pakay. Ang pagpunta ni Pacquiao sa Timor-Leste dahil sa imbitasyon ng gobyerno roon para sa kanilang Independence Day. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang ating embahada sa Timor-Leste. Wala raw itong papel sa pagbisita ni Pacquiao na direktang nakipag-ugnayan sa gobyerno ng naturang bansa. Nahaharap si Teves sa patong-patong na kaso kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Nauna nang tinanggihan ng Timor-Leste ang hiling na asylum doon ni Teves. Ayan nga po mga kababayan, ang una nating napanood na video, ito ay balita nga nanggaling sa GMA. At sinasabi rito na nakipagkita si dating Senador Manny Pacquiao dyan nga po sa Timor-Leste at nakita nga po niya si Teves or dating Congressman Arnie Teves. Kabayan, isa po itong makikita natin na dito po ay si Congressman Arnie Teves, bagamat po ay pinagpapalagay na po na isa pong terorista, ay nakikita po at visible po siya sa mga tao ngayon. No? At dyan nga po, nakita nga po siya sa Timor-Leste at kasama nga po ni Manny Pacquiao. Pero sinasabi naman po ni Manny Pacquiao ay hindi naman po si Teves ang kanyang pakay at purpose doon. No? Kaugnay po ng balitang yan, mayroon din pong lumabas na balita naman, galing naman din dito sa News 5. Panoorin po muna natin mga kababayan. Ano? Nagkita sa Timor-Leste sina dating Senador Manny Pacquiao at dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Unang lumutang ang pagkikita ng dalawa matapos kumalat ang video ng magkasalubong ang dalawa pagbaba sa eroplano. Nagyakapan pa sila, nag-usap sa kasabay umalis sa airport. Ayon sa Department of Justice, kinumpirma mismo ng kampo ni Pacman na ang pagkikita nila ni Teves. Pero chance encounter lang ang nangyari, sabi ng dating senador. Wanted si Teves dito sa Pilipinas dahil sa pagkakaugnay niya sa ilang kaso ng pagpatay. Ayon sa DOJ, pinaplansya na nito kung paano mapapauwi sa bansa ang dating kongresista. Even if he's there, there's a warrant of arrest out for him. In a few months, in a few days, he will be here back in the Philippines to face the charges against him. Marami na kasing high-level talks na nangyari between yung presidente ho natin, si PBBM, at yung presidente din ng Timor-Leste. Ayan po ang balita ng News 5 naman. Patungkol naman dito ay talagang sinasabi nga po nilang aksidente lang daw po ang pagkakakita or pagtatagpo ni Pacquiao at ito nga po si Kong Teves. Kabayan, kung niyo pong matatandaan nung nakarang eleksyon ay mukhang si Manny Pacquiao ang dinalang presidente or ito nga po ang sinuportahan ni Congressman Arnie Teves. So siguro dahil nga nabalitaan ni Congressman Arnie Teves na makikipagkita si Senator Manny Pacquiao
Pacquiao or ex-senator Manny Pacquiao, dyan nga po sa official ng Timor-Leste, siguro nandyan din po siya, minarapat niya ring lumapit sapagkat may pinagsamahan naman sila at hindi naman po nabigo dito si Congressman Arnie Teves dahil nagyakapan pa po sila dyan, no? Ayon dyan sa ating napanood. Ano po ang magiging implikasyon nito mga kababayan, ano? At sinabi naman po ni Manny Pacquiao na talagang hindi naman po si Congressman Arnie Teves ang kanyang pakay dyan, kundi mayroon po siyang event na pinuntahan po dyan at kaharap nga po niya yung Pangulo or mataas dyan na official sa Timor-Leste. So nasasabi po natin mga kababayan na bagamat si Congressman Arnie Teves ay dineclare pong terorista ng ating gobyerno sa pamumuno nga po ni Secretary Boyeng Rimulya, na ito rin po ang nanguna para nga po usigin itong si General Bantag, ano, at sampahan nga po ng kaso laban nga nito kay pagpatay kay Percy Lapid. Ayun po mga kababayan ang ating nakita rito. At dito sa susunod na video mga kababayan ay mayroon pong video na ginawa naman itong ating kasamang si Jojo de Guzman mga kababayan. Hiramin po rin po natin ang video sapagkat dito po may desisyon nilabas na dismiss po ang kaso ni Congressman Arnie Teves. Anong mga kaso po ito? Panoorin po muna natin kabayan bago tayo mag-react, ano? Alright. Good news. Meron tayong good news dito na ito ay isang patunay na paano masasabi na terorista ang tao kung yung pinaratang sa kanya ay hindi naman pala totoo. Ayan, yung introduction pa lang dito ni kasamang Jojo ay good news. Marami po ang mga pinaratang dito kay Congressman Arnie Teves. Isa na nga po yan tungkol nga po sa mga armas. At pinaratangan si Congressman Arnie Teves na isa siyang terorista. Samantalang ito, nagkaroon po ng dismiss case dyan nga po sa mga armas di umano na mga isinampa laban nga po dito kay Congressman Arnie Teves. At na-dismiss nga po ito mga kababayan, no? So marami-rami rin po kasi ang mga kaso na inisinampa dito kay Congressman Arnie Teves at hindi po natin masabi kung lahat po ba ay na-dismiss na po kay Congressman Arnie Teves. Ganyan na ganyan din po ang nangyari dito kay DG Bantag, kabayan. Kung matatandaan po ninyo, tinambakan din po at marami din po ang mga ikinaso dito kay General Bantag. Maliban po dyan sa murder case nga po, pagpatay kay Percy Lapid di umano. At iyan nga po ang mayroon pong inisyo na 2 warrant of arrest. Marami-rami po ang mga kinaso sa kanila. Vote of them, Congressman Teves at ito na po si General Bantag. Ano po ang nagiging implikasyon nito mga kababayan? Sapagkat ito, mayroon po itong good news sa side po ni Congressman Arnie Teves sapagkat mismo po na-dismiss ang kaso na yan tungkol nga po sa mga paghahawak di umano ng mga armas ni Congressman Arnie Teves. Ipatuloy po muna natin itong kay kasamang Jojo de Guzman. As you can see sa ating date dito, ayan, September 28, 11 a.m. And ayan, ito po yung ipinataw na kaso kay Kong Teves. As you can see, ito ay for illegal possession of explosives. Grabe, ano? Makikita nyo, PNP, CIDG versus Kong Teves and Jose Palo Guimarangan. So, basahin natin. Resolution, ito date filed March 12 and submitted April 19. Mga kababayan, dadalhin ko na kayo doon sa may bandang last part na po ng video ni kasamang Jojo kasi medyo mahaba po ito, ano, para hindi po tayo magantay. Kukunin lang po natin ang pinaka last part kasi babasahin naman po niya. Sa mga gusto pong panoorin ang buong video, doon po kayo pumunta sa channel ni kasamang Jojo de Guzman Connect para dire-diretso po wala pong nagre-reaction ng ganito, ano. Ang ating ginagawa kasi rito, reaction video. Dadalhin ko na po kayo sa may bandang dulo na po ng video at ito na nga po ang pagbasa ni kasamang Jojo dyan na nga po sa naging desisyon nito. Who has possession of the recovered item shall be based solely on the attachment to the complainant. So nag-fail si si Guimarangan. Nag-fail siya dito. So hence itong number 2, okay? Ayan. Based on the records, it appears that the respondent Guimarangan exercised the possession over the subject items seized
as he was the occupant of the building where the subject loaded 45 caliber and rifle scope were seized. Necessarily, he would have constructive possession over these items since these were under his control and management as the occupant of the building. So, yung animus possidendi daw is very apparent kay Gimarangan. Kasi nandun daw yung firearms, yung rifle scope, at nandun din daw siya at na-establish daw na siya daw yung occupant at may-ari ng building. Necessarily, his knowledge and access to the items are evident. Moreover, if he had no intent to possess these items, he would have surrendered the same to the proper authorities even before. Ayan, so dapat kung hindi siya daw dapat tinon over na siya. Kung tinon over na niya yung mga firearms. Similarly, respondent Gimarangan's defense that his name was not stated in the search warrant does not invalidate the warrant. As mentioned, okay, may na-cite dyan na GR. Even if the search warrant did not contain the name of the accused, that defect did not invalidate it because the place to be searched was described properly. Okay. As cited by GR number 149878. No controverting evidence other than bare allegations has been presented to support his claims that the search warrant number A303012 is invalid. Moreover, respondent Gimarangan's bare allegations as to the planting of firearms and explosives in the property before the members of, ito na yung last, the PNP sa ADG implemented the search were also not supported by any evidence. Basic is the rule that an allegation is not evidence and could not be made equivalent to proof. Ayan, cited din siya ng GR 197849. Eto na ang decision. Finally, the insufficiency of evidence as to the presence of the second element, okay, of the crime against respondent Teves Jr. warrants that the dismissal of complaint against him. Basa niya, no proof that he is the owner of the subject property and that he has actual constructive possession over the recovered loaded caliber 45 pistol and rifle scope has been submitted to the PNP CIDG despite opportunity to do so. This case, as far as respondent Arnulfo Teves Jr. is concerned, is hereby remanded to the PNP-CIDG for the conduct of further investigation. Wherefore, the undersigned respectfully recommends, number 1, number 2 ang importante dito, basahin muna natin number 1, the attached information for illegal possession of firearms under Section 28 Republic Act number 10591 against respondent Jose Palo Gimarangan be approved. Okay? So, parang dito, guilty. Number 2, complainant against respondent slowly. Complaint against respondent Arnulfo Teves Jr. B. Pakibasa nga. Anong basa nyo dyan? Be dismissed. Past tense. Be dismissed without prejudice. So ordered. Okay? So, nakita nyo naman kung sino yung mga prosecution dyan, sino yung Deputy State Prosecutor, and the Prosecutor General. So ayun nga po mga kababayan, dismiss nga po ang kaso ni Congressman Arnie Teves dito nga po sa mga position of mga firearms. Ayan, ang ano po ang nagiging indikasyon dito mga kababayan? Naalala nyo dati yung anak ni Secretary Boyeng Rimulya? Ganyan na ganyan po ang nangyari po siguro. No? Medyo may pagkahalintulad ito. Bagamat iba po ang kanilang kaso kasi yon tungkol nga po sa illegal na Mary Jane.
Dito kabayan, ang ating pong napapansin dito, minsan kasi ang mga kaso, nagkakaroon po yan ng mga technicalities. Maaari doon sa mga warrant of arrest, wala yung pangalan, mali yung pangalan. Kamukha niyan si Jose Remulla III. Wala yung pangalang Jose Remulla III. Ano pa pong nakalagay lang doon? So, hindi po tinanggap yan ng korte at dinismiss nga po yan. At mayroon pa pong isa, yung wala daw courier. Dalawa ang naging ano doon mga kababayan, no? So, marami po talaga ang maaaring dismiss ng kaso. Lalo na nga po particular pag dito po sa mga kaso na mga mabibigat or sa ating pagkakaalam at pagkakarinig sa mga napanood na natin ng mga nagsalitang mga abogado na atin na rin pong nareaksyonan dito. Ayan na nga po sila Attorney Panilo at si Attorney Tolentino at iba pa pong mga abogado na nariringgan po natin. Iisa po ang kanilang mga sinasabi. Ito pong mga heinous crime at matataas po na mga antas ng kaso, no? Ay tinatawag po yan, nagkakaroon po yan ng beyond reasonable doubt ang dapat na magiging decision dito ng korte. Ano po ang ibig sabihin po nito mga kababayan pag sinabing beyond reasonable doubt? Yung walang kaduda-duda na talagang ginawa niya po ito. Sapagkat kung makakitaan po yan ng huwes or ng hukom na mayroon pong konti lang pong napagdududa doon sa naging process pa lang. Process pa lang ng ginawa nilang kaso, no? Limbawa, pagsampa nila ng kaso may mga mali-mali at mayroon mga hindi tama. Kamukha nga dyan sa mga pangalan. Di ba dati, binigyan si General Bantag ng sumpina. Ang nakalagay doon, Soriano. Doon pa lang, sana nga dismiss na si General Bantag kung nagtuloy-tuloy na yon noon, di ba? Ito yung isang maliwanag mga kababayan na biggest example. Yung kay anak nga po ni Secretary Boyeng Remulla. Dati pa lang, sinabi ko na yan sa inyo noon na talagang kung nagtuloy-tuloy na yan noon pa lang, hindi na pwede nilang sampahan. Kamukha na nga po ng anak ni Boyeng Remulla. Na-dismiss na siya doon, hindi na po pwedeng sampahan sa katulad din pong reklamo. So yung na-dismiss na yon, wala na, hindi na po pwedeng questionin. Bakit? Magkakaroon na po ng double jeopardy kung kasuhan uli pabalik ng katulad na kaso yung anak ni Secretary Boyeng Remulla. Ganyan din kay General Bantag. Kung sakasakaling nagkataon po na tinanggap nila yung subpina na yon, na mali ang pangalan at nagtuloy-tuloy na ito ngayon sa korte, mangyayari po dyan kabayan ay madidismiss po yan at hindi na nila pwedeng sampahan si General Bantag ng katulad uli na kaso. Magkakaroon po sila ng tinatawag na double jeopardy. Yan po yan mga kababayan. So sa mga technicalities pa lang, malaki na ang chance na ma-dismiss talaga ang itong kaso ni General Bantag. Bagamat ganun kabayan, hindi naman po natin pinapakialaman or inaano dito yung kaso na nandyan na po sa korte. Ito lang po yung ating pag-analyze, public opinion lang po natin patungkol nga po doon sa mga nangyayari. Ito na nga ngayon, mayroon na naman kay Congressman Arnie Teves, di ba? Sample talaga yung kay anak ni Secretary Boyeng Again, inuulit po natin, disclaimer, hindi po tayo nakikialam sa kaso ni General Bantag. Ang sinasabi lang po natin, malaki po ang posibilidad na matulad ang kaso ni General Bantag doon sa anak ni Secretary Boyeng at dito naman sa kaso ni Congressman Arnie Teves na na-dismiss nga po. At yan nga po mga kababayan ang atin naging reaction dito. Kung ano po ang inyong masasabi, naniniwala po ba kayo na malaking po ang chance na ma-dismiss din po ang kaso ni General Bantag kung sakasakali po magkaroon na nga po ng pag-hearing ang kaso na ito. I-comment nyo po dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi sa pangyayaring ito. Maraming salamat pong muli, una sa lahat sa Diyos at sa inyo kabayan. Ito muli si BMR Channel ang nagsasabi sa inyo, kung galit ka sa droga, ano pang hinihintay mo? Magbantag ka. Always Pilipinas. Maraming salamat po kabayan.